Formal nga pong pinalitan ng bagong upong House Speaker na si Congressman Faustino Bogie III ang nagbitiw sa pwesto na si dating Speaker Martin Romualdez. 253 na mga mambabatas po ang bumoto pabor kay D habang 28 ang hindi bumoto at walang tumutol bilang bagong House Speaker. Baha ng problema ang kanyang kakaharapin. Unang-una dyan ang mga investigasyon na ginagawa ng Kamara sa anomalya kaugnay pa rin po sa mga flood control projects kung saan nadadamay po dito ang ilang mga mambabatas. Masasagasaan na raw po ang masasagasaan pero wala silang bibigyan daw po ng proteksyon sa Kamara. Sa hearing nga po kamakailan lamang ng Senado, kaugnay po ng katiwalian sa mga proyekto po ay nabanggit ng kontratista na si Curly Discaya at ang pangalan ni Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Madalas daw silang binabanggit ng mga nakakatransaksyon nilang politiko. Ang pagkakadawit po na yan ang dahilan ng pagbibitiw umano ni Romualdez. Gate naman ni Speaker D na magiging patas ang pagdinig ng Kamara. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Yung tinig naman ni Speaker D. Hintayin natin. A1 at 2 at 3, awanin. Yan po ang tinig ni resigned Speaker Martin Romualdez. Samantala, handa raw maging miyembro ulit ng mayorya ang ilang kongresista bilang pagsuporta po kay House Speaker Bogie D. Kapartido po siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Partido Federal Pilipinas. Kaya tingin ni House Deputy Speaker Jay Kong Hoon, maaaring naging batayan daw sa pagpili sa kanya ang malawak niyang karanasan sa politika. Ang mga taga-independent bloc naman na sina Navotas Representative Toby Tiangco at Bacolod Congressman Albi Benitez. Buo pa rin ang tiwala kay D kaya handa raw silang sumapi muli sa majority. Pero nagbabala si Benitez na hindi raw dapat matapos sa pagpapalit ng liderato ang pagpapanagot sa mga tiwali sa Kamara. Sige, so mamaya po banggitin natin yung si Benitez din naman sa ating pong pag-aanalisa sa mga isyong ito. Samantala po naman nagpalitan ng birada sina Congressman Paulo Duterte at Sandro Marcos sa gitna pa rin po ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ay po kay Duterte, palabas lamang daw ang pagpapalit po sa House Speaker. Mismong si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos daw ang pumili kay Congressman Bogie D na pumalit kay Martin Romualdez. Kaya balat nga po ni Pulong, tama na raw po ang panloloko at tigilan na ang mga palabas. Agad naman rumesbak ang batang Marcos sa anak ng dating Pangulong Duterte. Gate ni Congressman Sandro, dumaan sa konsultasyon ang pagpapalit ng speaker. Kung nagpapakita lamang daw sana si Duterte sa Kamara ay malamang alam niya ang mga nangyayari dito. Baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Yan po tinig ni Congressman Sandro Marcos bilang buwelta po naman kay Pulong Duterte. Aray ko po. Samantala mga kapatid, nabisto naman ng NBI ang manipulasyon sa bidding ng ilang flood control projects. Base po sa pagsisiyasat ng NBI, nadiskubring magkakapareho ang Board of Directors at Officers ng 8 sa top 15 contractors na nakakuha po ng pinakamalalaking flood control projects sa gobyerno. Isusumite ng NBI sa DOJ ang kanilang initial report kasamang mga pangalan ng DPWH officials at contractors na posibleng sampahan ng reklamo. At sa ating pong lagay ng panahon, dalawang nga pong bagyo ang binabate po ng pag-asa ngayon sa loob po ng ating bansa. Huling namataan ng bagyong Mirasol sa layong 165 kilometers, kanluran po ng Kalayan, Cagayan at inaasahan pong lalabas ng bansa ngayong umaga. Sa ngayon po naman nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, western portion po ng Cagayan, Apayao, northern portion ng Abra, Ilocos Norte at northern portion po ng Ilocos Sur. Bukod sa bagyong Mirasol, napanatili rin po ng bagyong Nando ang lakas nito
ito habang binabaybay ang Philippine Sea. Huli itong nakita sa layong 1,225 kilometers silangan po ng Timog Silangang Luzon. Wala pa itong direktang epekto ngayon sa ating pong bansa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!